Magandang gabi po mga kababayan. Meron po akong isi-share sa inyo na napanood kong video ng isang sikat na vlogger na tinuturuan niya si PBBM kung ano ang dapat gawin tungkol sa yung tungkol dito sa issue ng gulo dyan sa West Philippine Sea. Ang sabi niya, dapat daw kay PBBM pumunta ng China para personal na makipag-usap kay Xi Jinping. Di ba ginawa na niya yun? China pa nga yung unang-unang nag-imbita. Pumunta na siya doon at nagkausap na sila tungkol sa gulo sa West Philippine Sea. Na yun nga, pagdating dito, pagbalik dito ni BBM sa Pilipinas galing China, yung, di ba, yung ni-laser ng China Coast Guard, yung Navy natin, na muntik na ngang mabulag yung mga sundalo. Kaya, anong pupunta? Magtuturo na rin lang, palpak pa. Bakit siya pupunta doon? Para ano? Para magmakaawa? Alam mo, vlogger, kahit anong gawin ni BBM ng Pilipino president or any representative, hindi naman nila iginagalang. Kahit na si Duterte noon, kinaibigan na sila. Di ba? Ganun pa rin. Wala naman nagbago. Now and before. Kikaibiganin mo sila, labanan mo. Ganun pa rin eh. Tapos, ang hindi po maganda sa ginawa nitong vlogger na ito, nagbiro pa siya, hindi po maganda yung biro niya. Pro Duterte po itong vlogger na ito eh. Sikat na vlogger. At maraming kaaway na vlogger. Mga kapwa niya sikat na vlogger. Hindi ko po nagustuhan yung sinabi niya tungkol sa pagpapapunta niya kay Pangulo doon sa China. Para bang inaano niya ipinapasubo. Kasi nagbiro po siya na, sige punta kayo doon tapos para baka hindi na kayo pabalikin dito. Ibig sabihin, i-assassinate sa teritoryo ng China para hindi matapos na yung problema, mapalitan na yung presidente na pro-China. Hindi po magandang biro, mga kababayan. At mukhang totoo, kasi sabi pa niya doon sa vlog niya, ayoko anyang sabihin, baka madulas ako. Iba na talagaan niya ang may nalalaman. Na nagkwento daw sa kanya si Pangulong Duterte na kailangan pumunta si BBM doon. Tapos pinag-usapan nila ni Xi Jinping na pag pumuntaan niya dito, wag mo nang pauwiin. Anong ibig sabihin nun? So, isinusubo ninyo si Pangulo na pumunta ng China para hindi na makabalik for whatever na mangyari. The worst is, pwedeng ipapatay para mawala na yung tinik. Hindi po magandang biro yun, mga kababayan. Tapos tawa pa siya ng tawa. Tapos hindi niya nire-respeto itong si Pangulong Bongbong Marcos. Bilib na bilib siya doon sa amo niya. Hindi ko maintindihan kung ano talaga nakikita nila dyan kay Duterte na yan.
namimiss daw nila yung tapang. Anong tapang ang sinasabi ninyo? Duwag nga eh. Matapang lang siya magsalita. Pakita, bluff. Pakitang tao yung tapang. At matapang lang siya sa mga Pilipino. Pero pagdating sa China, bahagang buntot. O di ba? Takot na takot siya sa China eh. Ay, wag ninyong labanan. Wag na kayong magpunta doon. Magagalit ang China. Wow. Coming from the mouth of a sitting president during his time. Wag na kayong pumunta doon. Itigil nyo na yan kasi magagalit ang China. At hanggang ngayon na hindi na siya Pangulo, pumapel pa talaga, nagpunta pa. At isa pala sa pinag-usapan nila doon ay isang maitim na balak against BBM. Kaya, Pangulong Bongbong, wag kayong tutungtong dyan sa bansang yan. May balak sila. May pinag-usapan na hindi maganda itong si ex-President Duterte at si Xi Jinping. Hindi yan sasabihin itong vlogger na ito kung panoorin nyo. Itong lukulukong ano na to. Ewan ko ba? Ano nakikita dyan ng mga followers dyan? Masyadong makachina. Makachina, makaduterte. Isa sa mga taksil. Yan. Isa sa mga taksil po. Nakakatakot yung sinabi niya kahit pabiro. Pero hindi ako naniniwalang biro yun. Kasi sinabi niya yun eh. Iba na talagaan niya pag may nalalaman. Eh mag-best friend sila. Very close sila. Ng kanyang Tatay Digo. Close sila. Na even secrets ay pwede na ipaparating sa kanya. Yun lang po mga kababayan ang gusto kong iparating sa inyo. Kaya si PBBM kailangan talagang mag-ingat. Kahit hindi siya pumunta ng China, nandito na kasi ang mga Chinese. Nandito na. Na-invade na po tayo eh. Matagal na. Tahimik lang. Creeping invasion. Matagal na po tayong nasakop ng China. Hindi nga lang binubulgar. Pero kung magiging mapanuri po tayo, makikita natin na sakop na tayo. Hindi lang teritoryo. Hindi pa lang lahat. Pero malaking bahagi na po ng teritoryo natin ang nasakop na nila. Hindi lang yung West Philippine Sea. Itong reclamation sa Manila Bay, anong ibig sabihin yan? Sana nga tuluyan ang ipatigil yan ni Pangulo. Yung Davao, di ba? Halos, gagawin na ngang sister city eh. Sisterhood. Kung hindi ba naman mga tanga? Sakop na tayo ng China. Sa teritoryo, sa pag-iisip, sa kultura, sa pagkain. Okay lang yung pagkain. Pagkain eh. Masarap naman yung Chinese food talaga. Pero yung, food is part of culture. Pero yung nainis ako dun sa kapag Chinese New Year, yung mga dancing dragons, mga Pilipino pala yun ang mga kabataan na hinahire nila. 300 pesos per day na pagsasayaw. At gustong-gusto naman nila. Kaya inaabangan nila yung Chinese New Year kasi nagkakapera sila. Pero,
Ang isang hindi magandang epekto po nito, ginuglorify na po natin yung Chinese culture. Ito nga lalintik na kalendaryong ito, puro inchik ang sulat eh. Di na ako makabili ng kalendaryo na talagang purong Pilipino, English. Inchik oh. Ay, nabili ako dati na kalendaryo na wala po doon, Chinese na kalendaryo. Wala doon yung mga mahalagang holidays. Dahil design ng China. Yan lang na Chinatown, oh. Sila hari. Teritoryo natin, pero sila ang hari. Nagpapayaman lang sila, nagpapakabusog sila dito, pero tayo gutom, itong may-ari ng teritoryo. Dumating naman yan sila dito, mga dugyot yan eh. Nung araw, pinagtatawanan nga yung mga yan, ng mga Pilipinong bata. Inchik, beho, tulo, laway. Ngayon lang naman sila yumaman. Dumating sila dito, dugyot sila. Walang-wala. Kumbaga dito sila yumaman. Dito sila umunlad, dito sila naging sosyal, naging busog. At pati yung mga kamag-anakan nila doon, pinapadala nila money from the Philippines. Pero, itong ginagawa nila sa atin, talagang kahit kailan, binababoy tayo. Binabastos po tayo ng mga inchik. Tapos itong mga siraulong Pilipino, nakikikampi. Kinakampihan. Ipinaglalaban yung karapatan ng China. Wow! Anong klase mga Pilipino ito? Kakahiya ang ugali. Bueno, yun lang po mga kababayan na napasadahan ko lang yung vlog na yon. Kaya sinishare ko po sa inyo, baka hindi nyo kilala. Pero sikat po yun eh. Siguro hanapin nyo. Hindi ko na sasabihin. Basta, ano yun eh. Sikat. Tapos, DDS vlogger. Maraming kaaway. May kaaway nga ngayon eh. Sige po mga kababayan at late na nga po ito dahil nag-brown out maghapon. Sige po. Maraming salamat po sa panonood and see you in my next vlogs.